Alam nyo, may mga kwento na akala mo simple lang. Yung tipong akala mo, alam mo na kung saan papunta. Pero paano kung sabihin ko sa inyo, na isang gabing pagkakamali ay pwedeng maging mitya ng isang digmaan na yayanig sa buong underworld. Kilalanin nyo, si Elixir Whitman, ang lalaking ang puso'y gawa sa bakal at ang bawat salita ay isang hatol ng kamatayan. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang kahinaan, isang sakit na kailangan tanggalin. Pero paano kung ang isang hamak na housemaid na si Erica ay biglang pumasok sa buhay niya sa isang gabi na siya mismo ang hindi makalimutan? Hindi lang basta iskandalo ang nangyari. Isang sumpa ang binitawan ni Alexir. Walang karapatang mabuhay ang batang mabubuo sa'yo. Pero hindi niya alam ang sumpa na yun. 7 taon na pala siyang binabantayan. At hindi lang isa, kundi 2 batang henyo na kamukhang kamukha niya. Nakakatuwa hindi ba? Ang mafia boss na sumumpa na papatay sa sarili niyang dugo. Ngayon ang mga batang yun na pala ang mismong magpapabagsak sa kanya. Ang tanong, handa na ba kayong makakita ng isang imperyong guguho dahil lang sa isang pagkakamaling hindi natapos? Ako ang narrator nyo na si Miss Maria at ngayon, ikikwento ko sa inyo ang lahat. Handa na ba kayong pumasok sa mundo ng mga Whitman? Simulan na natin. Wala kang karapatang mabuhay kung ang dugo mo'y nagmula sa akin. Yun ang huling binitawang sumpa ni Alexei Whitman, ang kinatatakutang mafia boss na ang puso ay mas matigas pa sa bakal. Isang gabi ng pagtataksil at isang inuming may pampatulog ang naging mitya ng buhay ni Erica. Mula sa pagiging hamak na housemaid, ginising siya ng tadhana sa loob ng kama ng lalaking kinatatakutan ng buong underworld. Hubad, lantad at puno ng kahihiyan. Ngunit ang pagkakamaling yon ay hindi lang nagbunga ng isang skandalo. Nagbunga to ng 2 buhay na isinumpa ng sarili niyang ama. 7 taon nang lumipas, ang mihinang dalagang pinalayas ni Alexir ay wala na. Ngayon, si Eric ay isang matapang na inang handang pumatay para sa kanyang 2 anak, sina Axel at Axus. Mga batang hindi lang basta gwapo, kundi mga henyo na nagtataglay ng talino na higit pa sa kanilang edad. Mga batang ang tanging hangad ay gumuho ang imperyo ng lalaking nagtakwil sa kanila. Nagtagpo muli ang kanilang mga landa sa gitna ng isang marangyang gala. Sa unang tingin nakilala ni Alexir ang mga batang may mga matang nalilisik na katulad ng sa kanya. Ang dati niyang biktima, ngayon ay kinakaharap siya ng may taas noo. Ngunit hindi alam ni Alexir ang isa pang lihim. Ang 2 batang tinakwil niya ay siya mismo magiging dahilan ng kanyang pagkawasak. Sa gitna ng bala, dugo at nagbabadyang digmaan ng mafia, paano papatay ni Alexir ang nararamdaman niya para sa babaeng binaliwala niya noon? At paano makakatakas si Erica kung ang lalaking hinahabol niya ay ang mismong taong may hawak ng susi ng kanyang nakaraan? Ang pag-ibig ay isang kahinaan, ngunit para sa pamilyang Whitman, ito ang kanilang magiging pinakamapanganib na armas. Ano sa tingin mong mararamdaman ni Alexir sa sandaling makita niyang pagkakahawig ng kambal sa kanya sa unang pagkakataon? Ang mansyon ng mga Whitman ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang libingan ng mga pangarap. Sa labas, napapalibutan to ng mataas na bakod na may electric wire at mga armadong gwardyang hindi nagkukurap ang mga mata. Sa loob, ang bawat sulok ay nababalot ng malamig na hangin at ang nakakasulasok na amoy ng mamahaling sigar at dugo. Si Erica, sa kanyang murang edad na 22, ay walang ibang hangad kundi ang makapag-ipon para sa operasyon ng kanyang ina. Ngunit ang mansyong ito ay hindi lugar para sa mga taong may malinis na budhi. Inumin mo to, Erica. Pampakalma ng nerves. Wika ng head housekeeper na si Aling Rosa na may kakaibang kislap sa mga mata. Inabot nitong isang baso ng freshly squeezed orange juice. Hindi nagdalawang isip si Erica. Nauhaw siya at ang pagod mula sa maghapong paglilinis ay sapat na dahilan para inumin ito ng deretsahan. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, ang kanyang paningin ay nagsimulang maglabo. Ang mga paa niya ay tila naging gawa sa tingga. Ang huling naalala niya ay ang paghakbang niya patungo sa kwarto ni Alexir upang ihatid ang nakalimutang dokumento. Oh, yun ang akala niya. Pagmulat ng kanyang mga mata,
Ang tanging bumungad sa kanya ay ang madilim na kisame ng master's bedroom. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila nakadikit sa kanyang balat dahil sa pawis. Ramdam ng init ng katawan sa kanyang tabi. Isang brasong nakapulupot sa kanyang bewang, isang braso na matigas, may mga peklat at nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Ang kanyang hininga ay huminto nang makita niya ang hubad na balikat ni Alexei Whitman. Hindi, hindi maaari, bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa takot. Nang subukan niyang bumangon, ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila nalabugan ng sakit. Wala silang saplot. Bago pa siya makatayo, isang kamay ang humablot sa kanyang buhok at ipinihit ang kanyang muka. Ang mga matang bumungad sa kanya ay hindi tao. Ang mga ito ay isang predator. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? At bakit magkasama tayo sa kama? Ang sigaw ni Alexir ay yumanig sa buong mansyon. Sa sobrang takot na paiyak si Erica. Sir, wala po akong maalala. Sumpaman po wala po akong alam. Ang huling natatandaan ko, uminom lang ako ng juice sa kusina. Juice? Mapait na tawa ni Alexir bago niya to tinulak ng malakas dahilan para tumalbog ang katawan ni Erica sa matigas na marble floor. Ang ama ko, ang matandang baliw na yun. Ginawa niya akong pain para sa sarili kong kahinaan. Tumayo si Alexir mula sa kama, hubad ang pangitaas, na nagpapakita ng kanyang V-taper na katawan na puno ng mga ink, ng mga dragon at mga simbolong mafia. Ang kanyang mukha ay puno ng kasuklaman, hindi kay Erica, kundi sa sitwasyong kinabibilangan nila. Umalis ka! Sigaw ni Alexir, ang boses ay puno ng lason. Huwag ka na magpapakita sa akin. Ayoko nang makitang pagmumukha mo. Pero sir, kailangan ko po ng trabaho. May sakit ang nanay ko. Lumapit si Elixir ng mabilis na parang kidlat. Hinawakan niya si Erica sa magkabilang braso. Halos mabali ang buto nito sa higpit. Sa tingin mo ba, may pakialam ako kung mamatay ang nanay mo? Wala. Layas! Bingitawan niya ito ng maras. At tandaan mo ito, Erica. Walang dapat mabuo sa sinapupunan mo. Kapag nalaman ko na may nabuo dyan, hahanapin kita kahit sa kailaliman ng lupa. Aalisin ko batang yan sa mundo dahil hinding-hindi ako magkakaroon ng kahinaang tulad mo. Dala ang kunting perang naipon at ang kanyang pagkakataong durog na durog. Tumakbo palabas ng mansyon si Erica sa gitna ng malakas na ulan. Sa kanyang pagtakas, hindi niya napansin ang anino ni Don Melchor sa second floor na nakatingin sa kanya na may ngiti ng tagumpay. Sa loob ng silid nakakuyom ang kamao ni Alexir habang pinagmamasdan ng papalayong anino ni Erica. Ang hindi alam ng lahat, sa kabila ng kanyang galit, ang puso niya nakaramdam ng isang kakaibang kirot. Isang premonition ng trahedyang hindi niya kailanman inakalang magaganap. Ang binhi ng sumpa ay nakatanim na at ang tiking time bomb ng kanilang tadhana ay nagsimula na ang pag-ikot. Ang ulan sa labas ay tila humahagulgol kasabay ng pagtibok ng pusong durog ni Erica. Habang tumatakbo siya palayo sa mansyon ng mga Whitman, ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Wala siyang dalang kahit na ano, maliban sa isang maliit na bag at ang natitirang barya mula sa kanyang unang sahod. Hindi siya tumigil hanggat hindi na niya matanaw ang malaking gate ng mansyon. Huminto siya sa ilalim ng isang puno. Humihingal at doon ay tuluyang bumigay ang kanyang tuhod. Napaupo siya sa putikan. Ang kanyang mga mata ay blanco, nakatingin sa kawalan. Ang mga banta ni Alexir ay paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan. Aalisin kong batang yan sa mundo. Hindi, hindi to totoo. Bulong niya sa sarili habang iyakap ang sariling katawan. Lumipas ang mga linggo, ang buhay sa siyudad ay malupit para sa isang babaeng walang tirahan at walang trabaho. Nakipagsapalaran si Erica sa isang maliit na probinsya. Nagtatrabaho sa isang karinderya bilang tagapaghugas ng plato habang tinitiis ang matinding pagkahilo at paglilihi. Isang umaga, habang nasa loob siya ng banyo ng isang public clinic, ang kanyang mundo ay muling gumuhong muli. Hawak ng isang positive pregnancy test. Ramdam ni Eric ang bawat pagtibok ng kanyang puso na tila isang martilyong tumatama sa kanyang dibdib. Dalawa. Nanginginig ang boses niyang sambit matapos makitang resulta ng ultrasound.
Dalawa ang dinadala ko. Sa kabila ng takot, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi na lamang ito isang aksidente. Ito ay mga buhay, mga anghel na bunga ng isang gabing puno ng karahasan at kasinungalingan. Sa isang iglap nagbagong pananaw ni Erika, hindi na siyang mahinang katulong na pinalayas. Ang takot na nararamdaman niya para kay Alexir ay napalitan ng determinasyon. Para sa kanyang mga anak, hahanapin ko kayo at aalisin sa mundo. Ang banta ni Alexir ang naging mitya ng kanyang pagbabago. Gabi-gabi, pinapangarap ni Eric ang mga batang may matatalim na mata na katulad ng sa kanilang ama. Sinumpa niya sa sarili na hinding-hindi makikilala ni Alexir Whitman ang kanyang mga anak. Gagamitin niyang bawat sintimong kinikita niya para itago sila, para protektahan sila, at para siguraduhin hindi sila kailanman magiging bahagi ng madilim na mundo ng mafia. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Whitman, si Alexir ay hindi mapakali. Lumipas ang ilang buwan, ngunit ang imahe ni Erica na umiiyak habang palabas ng kanyang mansyon ay hindi mawala sa kanyang isipan. Ang bawat pagtulog niya ay ginagambala ng mga panaginip na hindi niya maipaliwanag. Pakiramdam niya ay may nawawala, isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi niya matukoy. Don Alexir, wika ng kanyang kanang kamay na si Marco habang nakatayo sa labas ng kanyang opisina. Wala pa rin kaming mahanap na bakas kay Erika. Para siyang bula na naglaho. Tumayo sa elixir at tumarap sa malaking bintana. Tinitingnan ng lungsod sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Ngunit sa likod ng kanyang mga kamao na nakapatong sa lamesa, may bahid ng pag-aalinlangan. Hayaan mo siya. Malamig na tugon ni Alexir. Bagamat ang kanyang boses ay may bahid ng galit sa sarili. Hindi siya mahalaga. Ang mahalaga ay ang imperyong ito. Ngunit ang hindi alam ni Alexir, ang tadhana ay may sariling plano sa bawat araw na lumilipas. Ang kambal ng mga Whitman ay unti-unting nabubuo dala ang dugong mafia na sumpa at biyaya sa hinaharap. Si Erica sa kabilang banda ay nagsisimula na ring magtago sa isang maliit na bayan. Hawak ang isang lihim na kung mabubunyag ay yayanig sa buong pundasyon ng underworld. Flashback. Ang mansyon ng mga Whitman ay hindi lamang isang kuta ng seguridad. Ito ay isang pugad ng mga ahas. Si Don Melchor Whitman ay hindi kumikilos ng mag-isa. Meron siyang kanang kamay na matagal niya ng hawak sa leeg. Si Aling Rosa, ang head housekeeper na nag-alaga sa mansyon sa loob ng 2 dekada. Sa loob ng isang pribadong silid, malayo sa pandinig ng sinuman, nag-uusap ang mag-ama. Alexir, kailangan ng imperyo ng tagapagmana, mariing sabi ni Don Melchor habang humihitit ng kanyang mamahaling sigar. Ang kasalukuyan mong mga koleksyon na babae ay hindi sapat. Ang mga babaeng yun ay para lamang sa libangan, hindi para sa pagbuo ng isang henyong tagapagmana. Hindi ako magpapatali sa isang babae, Dad. Matigas sa sagot ni Alexir. Ang pag-ibig ay kahinaan. Ngumiti ng mapait ang matanda. Hindi pag-ibig ang kailangan ko sa'yo. Dugo. Dugo na may halong talino. Kinaumagahan tinawag ni Don Melchor si Aling Rosa sa kanyang opisina. Si Erica, ang bagong katulong. Siya ang napili ko. Nanginig ang mga kamay ni Aling Rosa. Sir, mabait ang batang yun. Wala siyang alam sa mundo natin. Eksakto, sagot ni Melchor. Kaya siyang perpektong sisidlan. Walang koneksyon sa mafia. Walang baggage. Kumuha ka ng synthetic sedative aphrodisiac mula sa lab ni Dr. Aris. Ilagay mo to sa juice niya sa oras na maghahatid siya ng report. Sa silid niya elixir, siguraduhin mo na malakas ang dosis. Kailangang pagising nila. Ang tanging pagpipilian ni Alexir ay ang pakasalan siya o itakwilang bunga ng gabing yun. Hindi alam ni Aling Rosa ang mga chemical na nilagay niya ay hindi lamang pampatulog. Ito ay isang experimental formula na ginagamit ni Melchor para pabilisin ang pagbubuntis at palakasin ang brain development ng sinumang isisilang. Gusto niyang i-engineer ang kanyang magiging apo. Nang gabi ring yun, habang ginagawa ni Aling Rosa ang utos ay nakita siya ni Marco, ang head of security. Si Marco ay may lihim na pagtingin kay Erica, ngunit wala siyang magawa dahil sa katapatan niya sa mga Whitman. Aling Rosa, bakit mo ginagawa to? Tanong ni Marco sa dilim. Utos ito ni Don Marco. Kung hindi ko gagawin, papatayin ang buong pamilya ko.
Sagot ng matanda na may kasamang pag-iyak. Yun ang naging dahilan kung bakit matagumpay ang plano. Inilagay ni Aling Rosa ang gamot sa orange juice ni Erica. Pero may isang bagay na hindi alam si Don Melchor. Si Marco, sa kagustuhang iligtas si Erica, ay lihim na kumuha ng antidote at sinubukang ibigay ito sa kanya. Ngunit, huli ng lahat, nainom na ni Erica ang juice. Ang antidote ay hindi tumalab, ngunit ang kombinasyon ng gamot at ang pagnanais ni Marco na tulungan si Erica ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kakaibang talino ang kambal. Isang biological anomaly na hindi inasahan ng mga Whitman. 7 taon. Sa loob ng 7 taon, ang buhay ni Erica sa isang malayong bayan sa Bicol ay hindi naging madali. Ngunit ang paghihirap na ito ang humubog sa kanyang 2 anak, sina Axel at Axus. Sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, nakaupo ang kambal sa harap ng isang lumang laptop na nakuha ni Erica sa isang second-hand shop. Ang kanilang mga mata hindi tulad na sa ibang bata. Hindi ito puno ng inosenteng kuryosidad. Ito ay puno ng matatalas na obserbasyon, kalkulasyon, at isang uri ng katalinuhang nakakakilabot. Axus, tingnan mong firewall ng korporasyong to, wika ni Axel, ang nakakatandang kambal sa pamamagitan ng 5 minuto. Ang kanyang mga daliri mabilis na gumagalaw sa keyboard. Masyadong mahina. Parang binubuksan lang ang pinto ng ating bahay. Tumawa ng mahina si Axus na kasalukuyang nagbabasa ng isang libro tungkol sa cryptography na kinuha niya sa pampublikong aklatan. Hindi sila nag-iingat, kuya. Akala nila ligtas sila dahil may pera sila. Pero ang pera hindi nakakabili ng proteksyon sa mga taong alam kung paano pasukin ang kanilang system. Si Erica nakapapasok lang mula sa pagtatrabaho sa isang laundry shop ay napatigil sa may pintuan. Nakita niyang kanyang mga anak. Ang mga batang ito ay kamukhang kamuka ng lalaking sumumpa na papatay sa kanila. Ang hugis ng panga, ang matangos na ilong at ang tindig, bawat detalye isang paalala ng lalaki nagtakwil sa kanila. Axel, Axus, tama na munang pag-a-access sa mga server na hindi niyo dapat pakialaman. Mahinang saway ni Erica, kahit na alam niyang hindi siya pakikinggan ng mga bata. Nay, nag-e-ehersisyo lang kami, sagot ni Axus na hindi tumitingin sa kanya. Ang mundo ay isang malaking puzzle. Kung hindi tayo magiging mas matalino sa mga taong nasa itaas, tayong kakainin nila. Naramdaman ni Erica ang kirot sa kanyang puso. Ang kambal ay lumaki na walang ama, ngunit lumaki silang puno ng puot. Hindi sa kanya kundi sa mundo. Nalaman nila sa murang edad ang kwento ng kanilang ina. At kahit hindi nila sinabi ng diretsahan, alam ni Erica na may binabalak ang mga ito. Isang gabi habang naghahapunan ng lugaw, tinanong ni Axel ang isang bagay na nagpatigil sa mundo ni Erica. Nay, sinong Whitman? Nabitawan ni Erica ang kutsara. Ang pangalang yun ay isang tabu sa loob ng kanilang bahay. Saan mo narinig ang pangalang yan? Naka-encrypt ito sa lumang hard drive na nakita namin sa lumang gamit mo, Nay. Sagot ni Axel. Ang kanyang mga mata ay parang laser na nakatitig kay Erica. Whitman Empire, isang syndicate na nagmamanipula sa bansa. At nakita namin ang mukha ng CEO, si Alexei Whitman. Huminga ng malalim si Erica. Huwag niyo nang itatanong ang tungkol sa kanya. Siya ay isang masamang panaginip na kailangan nating kalimutan. Ngunit hindi nakalimot ang kambal. Gabi-gabi habang tulog si Erica, ang kambal ay nagtatrabaho. Ginagamit nilang kanilang IQ na higit sa 150 para pumasok sa mga database ng gobyerno at mga pribadong kumpanya. Naghahanap ng impormasyon. Hindi nila alam ang kanilang paghahanap ay naglalabas ng mga red flags sa security system ng Whitman Empire sa Maynila. Isang alert ang tumunog sa opisina ni Alexei Whitman. Sir, wika ng kanyang IT. Habang nakayuko, may hacker na sumusubok pasukin ng ating main server. Pero hindi to pangkaraniwang hacker. Ang signature ng code ay napakabata. Parang, parang batang gumagawa. Napataas ng kilay si Alexei. Sa loob ng 7 taon, walang nangahas na galawin ng kanyang imperyo. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Trace them. Gusto kong malaman kung sinong batang ito na may lakas ng loob na hamunin ang mga Whitman. Ang hindi alam ni Alexir, ang mga batang hinahanap niya ay mga anghel na matagal niya ng sinumpa. Ang mga batang magpapabagsak sa kanyang mundo mula sa loob. Ang loob ng Cybersecurity Operations Center
ng Whitman Empire ay tahimik ngunit tensyonado. Ang mga monitor ay puno ng naglalakihang pulang babala, isang senyales na may nakapasok sa inner sanctum ng kanilang network. Si Alexei Whitman ay nakatayo sa harap ng malaking screen. Ang kanyang mga mata ay nalilisik habang pinapanood ang bilis ng paggalaw ng mga code na hindi niya maintindihan. Anong nangyayari? Bakit hindi niyo mapigilan ng isang hacker? Bulyaw niya sa kanyang mga tauhan. Sir, hindi po ito ordinaryong hacker. Pag-amin ng lead programmer na si Marcus, napawis na pawis. Ang encryption na ginagamit nila ay napaka-complex. Gumagamit sila ng recursive algorithms na tila naglalaro lang. Parang sinusubukan lang nilang ating depensa para pagtawanan tayo. Hindi alam ni Elixir sa isang maliit at matilim na kwarto sa Bicol. Nakaupo ang kambal na sina Axel at Axus. Ang kanilang mukhay na iwan lamang ng asul na glow mula sa mga monitor. Kuya, nakapasok na ako sa logistics manifest niya. Bulong ni Axus. Ang kanyang maliit na daliri mabilis na nagtatype. Ang daming armas, ang daming iligal na kargamento. Kung ilalabas natin to sa dark web, mawawasak ang reputasyon ng mga Whitman sa isang gabi lang. Wag muna, Axus, sagot ni Axel ng mga mata ay nakatuon sa isang live feed ng CCTV mula sa mansyon ni Alexir. Gusto ko munang makitang mukha niya. Gusto ko makita kung gaano siya kagasgas sa kanyang posisyon. Biglang nag-pop up ang mukha ni Alexir sa screen ng kambal dahil nahack ni Axel ang personal desktop nito. Tumigil ang paghinga ng kambal. Ang lalaking nasa screen na hindi lang basta isang target. Siya ang lalaking may katulad na hugis ng mukha sa kanila. Ang parehong matangos na ilong. Ang parehong panga. Siya ba? Ang tatay natin? Tanong ni Axus. Ang boses ay puno ng pagtataka at galit. Hindi siya tatay, mariing sagot ni Axel. Ang kanyang kamao ay nakakuyong. Siyang lalaking sumumpa na papatay sa atin. Siyang dahilan kung bakit nagtatago si nanay. Sa mensyon, natigilan si Alexir na biglang mag-isa nang bukas ang kanyang personal na webcam. Hindi siya makagalaw. Sa kanyang screen may lumabas na pop-up window na naglalaman ng isang mensaheng nakasulat sa binary code. We know who you are. We know what you did. Sino ka? Sigaw ni Alexir sa kanyang monitor. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Magpakita ka! Huwag kang magtago sa likod ng keyboard! Walang sumagot, ngunit sa screen isang maliit na video clip ang nag-play. Ito ay lumang security footage mula sa mansyon 7 taon na nakakalipas. Ang footage kung saan nakita ni Alexir sa Erica na lumalabas ng mansyon. Umiiyak dala-dala ang kanyang lihim. Erica, bulong ni Alexir. Ang pangalang 7 taon niya nang ibinaon sa limot ay muling bumalik dalang isang matinding kaba na hindi niya maintindihan. Trace the signal, utos ni Alexir kay Marcus. Ipatrack niyong IP address na yan, ngayon din. Sir, hindi namin matrace. Ang signal ay nagbabound sa 7 iba't ibang bansa. Sobrang galing nang gumawa nito. Napabagsak sa Elixir ng kamao sa mesa. Ang galit hindi lang dahil sa nahakang kanyang imperyo. Ito ay dahil sa takot na baka ang nakaraan ay bumabalik na para maningil. Hindi niya alam ang 2 batang henyo na nagpahilo sa kanyang buong cyber team ay ang mismong mga batang nais niyang ipapatay noon. Ang digmaan ay hindi lamang sa labas ng misyon. Ang digmaan ay nasa loob ng mismo ng kanyang computer. At ang mga kalaban niya ay may dugo na dumadaloy na katulad ng sa kanya. 7 taon ang nakakalipas, ngunit ang sugat sa puso ni Erica ay nanatiling sariwa. Dahil sa paglala ng sakit ng kanyang ina, napilitang siyang bumalik sa syudad. Ang lugar na pilit niyang nilayuan, ngunit hindi siya bumalik bilang alipin. Bumalik siya bilang isang event coordinator para sa isang prestiyosong fundraising gala ng Whitman Foundation. Nay, mag-iingat ka, paalala ni Axel habang inaayos ang tie ng kanyang ina. Bagamat 7 lamang, ang kanyang mga mata ay matanda na kung tumingin. Kung kailangan mong umalis, umalis ka. Huwag kang lilingon. Tumango si Erica. Pilit nang umingiti kahit ng kanyang mga kamay ay nanginginig. Axel, Axus, manatili kayo sa hotel. Huwag kayong lalabas. Hindi kayo dapat makita ni Alexir. Sa Grand Ballroom ng Whitman Hotel, ang atmosfera ay puno ng karangyaan at kapangyarihan. Si Alexir Whitman ay dumating, suot ang isang bespoke tuxedo na nagbibigay diin sa kanyang otoridad. Ang bawat takbang niya ay sinusundan ng mga bodyguard. Hindi niya alam, ang gabing ito ay ang gabing babago sa kanyang buong buhay. Habang nag-aayos si Erica ng table arrangements malapit sa VIP section, biglang huminto ang tibok ng kanyang puso.
Sa kabilang dulo ng ballroom, nakita niya si Alixier. Hindi ito nagbago, mas tumapang ang muka, mas malamig ang aura, ngunit ang parehong nanilisik ng mga mata ang bumungad sa kanya. Takbo, utos ng kanyang isip, ngunit parang napakong kanyang mga paa. Sa hindi inasahang pagkakataon, lumingon si Alixier. Saglit silang nagtama ng paningin. Sa loob ng ilang segundo, tila humintong mundo. Ang mga bisita sa paligid nila'y naging anino na lamang. Erika? Bulong ni Alixier. Hindi makapaniwala. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at galit. Mabilis na tumalikod sa Erika at naglakad palayo, ngunit mabilis na humakbang si Alixier. Hinawakan niyang braso ni Erika, ang mahigpit na pagkakahawak na nagpapaalala sa gabing pinalaya siya nito. Bitawan mo ko, sir. Pilit na hinila ni Erika ang kanyang braso. Ang kanyang boses ay garalgal, pero matapang. Hindi akong babaeng kilala mo. Pinaalis kita. Mariing wika ni Alixier. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot. Pinaalis kita sa mansyon ko para hindi na kita makita pa. Bakit nandito ka? Trabaho ko to, Alixier. Wala akong pakialam sa'yo at wala ka rin pakialam sa akin. Sa labas ng hotel, ang kambal na sina Axel at Axus ay hindi nakinig sa utos ng kanilang ina. Gamit ang kanilang hacking skills, nakapasok sila sa security feed ng hotel at nakitang eksaktong lokasyon ni Erika. Nahanap na siya ng lalaking yun, kuya. Wika ni Axus. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Hindi natin nahayaan na saktan niya ulit si nanay, sagot ni Axel. Sa isang mabilis na kilos, kinuha ni Axel ang isang remote device na sila mismo ang gumawa. I-hack natin ang lighting system ng hotel. Kailangan nating gumawa ng gulo para makatakas si nanay. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid na sinundan ng kaguluhan. Erika! Sigaw ni Alixier sa dilim. Pilit na kinakapa ang babaeng hawak niya kanina. Sa gitna ng kaguluhan, isang malit na aninong lumapit kay Erika tinilang kanyang kamay. Nay, tara na! Nagulat si Erika. Axel! Axus! Anong ginagawa niyo dito? Hindi ka namin nahayaang kainin ng halimaw na yan! Sagot ni Axel nang may pagkamuhi sa kanyang boses. Habang tumatakbo sila palabas, nakita ni Alixier ang isang bata na tumatakbo. Sa liwanag ng isang emergency light, nakita niya mukha ng bata, ang kanyang sariling muka. 7 taon nang nakalipas. Natigilan si Alixier. Ang kanyang puso'y tumibok ng mabilis. Hindi sa galit, kundi sa isang katotohanang unti-unting bumubuka sa kanyang isipan. Ang batang yun. Siya ba yun? Ang Grand Ballroom ay unti-unti nang bumabalik sa normal matapos ang power outage. Ang mga emergency light ay nagbibigay ng maputlang liwanag, ngunit ang tensyon sa hangin ay mas mabigat pa sa isang bagyo. Si Alixier Whitman ay nakatayo sa gitna ng silid, hingal na hingal, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa direksyon kung saan huling nakitang bata. Ang mukhang yon, ang mga matang yon, ay hindi lamang kamukha niya. Ito ay isang perpektong refleksyon ng kanyang sarili nung siya ay bata pa. Sir, ano nangyari? Sinong mga bata? Tanong ni Marcus, ang kanyang head of security, na kaagad na lumapit kasamang mga gwardya. Huwag kayong kikilos. Malamig at may otoridad na utos ni Alixier. Ang kanyang puso'y tumitibok ng sobrang bilis na tila lalabas to sa kanyang dibdib. Hanapin yung babaeng yun. Isama niyong lahat ng CCTV footage ng mga exit. Ayoko ng palusot. Hanapin niyo sila! Samantalang sa loob ng isang madilim na service elevator, si Erika ay halos himatayin sa kaba. Yakap-yakap niyang kambal ng sobrang higpit. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Nay, ayos lang ba kayo? Tanong ni Axus ng kanyang mga mata ay nanatiling mapagmatsyag. Nakita niya tayo, hindi ba? Oo, sagot ni Erika. Ang luhay pumatak sa kanyang pisngi. Nakita niya kayo, Axel, Axus. Kailangan na nating umalis dito. Hindi tayo ligtas sa syudad na ito. Huwag kayong matakot, Nay, sagot ni Axel. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng determinasyon na hindi akma sa isang batang 7 taong gulang. Alam namin ng lahat ng blind spot ng hotel na to. Alam namin ang security schedule nila. Hindi nila tayo mahuhuli. Ngunit sa labas ng service exit, nakaharang ng mga itim na sasakyan ng mga Whitman. Ang mga gwardiya ay nagkalat at ang bawat exit ay binabantayan. Hindi tayo makakalabas sa harap, bulong ni Axel. Gagamitin natin ang ventilation system sa basement.
Habang gumagapang sila sa loob ng maalikabok na ventilation shaft, naririnig nilang mga yabag ng mga gwardya sa labas. Ang bawat takbang ay tila pagtatapos ng kanilang mundo. Maya-maya pa sa labas ng hotel, bumaba sa Alexir mula sa kanyang sasakyan. Ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak. Nakita niya isang service door na bahagyang nakabukas. Pagpasok niya, nakita niya isang maliit na bag na naiwan sa sahig. Pinulot niya ito at binuksan. Sa loob ay isang maliit na tablet na bukas pa rin. Lalaki ang mga mata ni Alexir. Sa screen ng tablet, nakita niya isang detalyadong blueprint ng kanyang sariling mansyon. At sa gilid ng screen, may mga code na nakasulat, mga code na siya mismong gumagamit para sa kanyang mga server. Sino kayo? Bulong ni Alexir. Ang boses ay puno ng pagkamangha at takot. Paano niyo nagagawang mga bagay na to? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nakita niyang isang anino sa dulo ng pasilyo. Si Erica, hindi na ito tumatakbo. Humarap ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng matapang na paghamon sa kabila ng takot. Ano pang gusto mo, Alexia? Sigaw ni Erica, ang boses ay malingaw sa buong pasilyo. Hindi pa ba sapat na winasak mong buhay ko noon? Heto ako. Patayin mo ko kung gusto mo. Pero wag na wag mong lalapitan ang mga anak ko. Natigilan si Alexia. Anak ko, ang mga salitang yun ay tumama sa kanya na parang isang bala. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng isang emosyong matagal niyang kinalimutan. Anak? Tanong ni Alexia. Ang kanyang boses ay basag. Ang mga bata, akin sila? Sa dilim ng pasilyo, lumabas sina Axel at Axus. Nakatayo sa tabi ng kanilang ina. Ang kanilang mga mata ay hindi natatakot. Sa halip, ito'y puno ng puot na kasing talim ng sa kanilang ama. Ang muling pagkikita na dapat ay magiging masaya ay naging isang madugong komprontasyon sa pagitan ng mga damdamin at mga lihim na 7 taong itinago. Ang katahimikan sa pasilyo tila mas mapanganib pa kaysa sa isang putukan. Si Alexei Whitman, ang lalaking kinatatakutan ng buong underworld, ay nakatayo na tila estatwa. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kambal. Kay Axel at Axus na nakatayo sa harap ni Erica na parang mga bantay bilanggo. Anak ko, ulit ni Alexir. Ang boses ay nanginginig sa isang emosyong hindi niya mapangalanan. Shock, disbelief, at isang hindi may paliwanag na koneksyon na dumadaloy sa kanyang dugo. Huwag mo silang tawaging anak. Matigas sa sagot ni Erica. Hinarangan niyang kanyang mga anak. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyong. Wala kang karapatan. 7 taon kang nagbanta na papatayin mo sila. 7 taon kang nanumpa na aalisin mo sila sa mundo. Ngayon nandito na sila. Ano? Sisiguraduhin mo na ba ang sumpa mo? Ang bawat salita ni Erica ay parang latay sa balat ni Alexir. Tumingin si Alexir sa kambal. Si Axel ay may hawak na maliit na device na nakakonekta sa security system ng hotel. Habang si Axel naman ay kalmadong nakatingin sa kanya na parang sinusuri ang bawat paggalaw ng kanyang mga kalamnan. Hindi ko alam. Panimula ni Alexir. Ang kanyang otoridad ay unti-unting gumuho. Hindi ko alam na nabuntis ako? Putol ni ang kanyang boses ay malamig at puno ng pangungutya. Kung hindi mo alam na kaya naming pasukin ang firewall ng imperyo mo sa loob lang ng 10 minuto. Alexei Whitman, huwag kang magmalinis. Nakita namin ang lahat ng files mo. Ang pagpatay sa mga kalaban, ang ilegal na negosyo at ang utos mo na burahin ang anumang ebidensya ng iyong kahinaan. Natigilan si Alexir. Ang katalinuhan ng batang ito hindi normal. Ang paraan ng pananalita ni Axel ay refleksyon ng kanyang sariling pagiging kalkulado. Sino nagturo sa inyo na maging ganito? Tanong ni Alexir. Humakbang siya palapit, ngunit mabilis na umatras ang kambal. Ang mundo! Sagot ni Axus. Ang mundong ginawa mong impyerno para sa nanay namin. Hindi namin kailangan ng ama. Mas lalong hindi namin kailangan isang mafia boss ng tanging alam ay manakit. Biglang naglabas si Axel ng isang maliit na remote control. Alam mo ba kung ano to? Nakakonekta to sa main circuit breaker ng iyong buong hotel at pitindi na rin sa encrypted server mo sa mansyon. Sa isang pindot ko lang, buradong lahat ng financial records mo. Ang mga offshore accounts mo, mawawala na parang bula. Napaawang ang labi ni Alexir. Hindi siya makapaniwala. Ang mga batang ito, ang mga batang sinumpa niyang patayin, ay hawak ang kanyang buong imperyo sa kanilang maliliit na mga kamay. Axel, Axus, itago niyo na yan. Suway ni Erica, ngunit ang kanyang boses ay may halong pagmamalaki. Nay, kailangan niyang malamang hindi na tayo mga taong matatakutin na pinalayas niya noon. Sagot ni Axel. Tumingin si Alexir kay Erica. Sa kabila ng galit na nakikita niya sa mga mata nito, nakita niya rin ang hapdi na nakaraan.
Alam niyang wala siyang laban sa galit ng mag-iina. Ang kanyang pagiging mafia boss ay walang silbi sa harap ng katotohanang siya mismong nagtulak sa kanila palayo. Hindi ko kayo sasaktan, wika ni Alexir. Ibinaba ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Erika, hindi ko alam. Kung maniniwala ka pero simula nung umalis ka, hindi naging normal ang buhay ko. Ang mga panaginip ko, ang mga bata, silang hinahanap ko. Hindi mo kami kailangang hanapin. Malamig na sagot ni Erika. Dahil para sa amin, matagal ka ng patay. Tumalikod ang mag-iina at naglakad palayo. Iniwan si Alexir na nakatayo sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang mafia boss na kinatatakutan ng lahat ay naiwang mag-isa. Hawak ang katotohanan ang kanyang sariling mga anak ang magiging pinakamapanganib niyang kalaban. At marahil ang tanging pag-asa niyang magbago. Ang mansyon ni Alexir Whitman ay hindi na isang kuta ng kapangyarihan. Ito ay naging isang kuweba ng pagsisisi. Sa loob ng 3 araw matapos ang komprontasyon sa hotel, hindi natulog si Alexir. Ang kanyang opisina ay nagmistulang war room. Puno ng mga dokumento, mga litrato ng kambal nung sila ay sanggol pa lamang, at mga ulat tungkol sa buhay ni Erika sa probinsya. Sir, kailangan nating kumilos. Ang mga bata, nagpadala sila ng email sa mga investigative journalist. Kung hindi natin sila mapipigilan, mabubunyag ang lahat. Babala ni Marcus, ang kanyang head of security. Huwag silang galawin! Sigaw ni Alexir, ang kanyang boses ay malingaw sa buong silid. Sino mang humawak sa kanila, papatayin ko. Maya-may narinig ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Don Melchor, ang matandang ama ni Alexir na siyang dahilan ng lahat ng trahedyang ito. Alexir, anak. Wika ng matanda na may mapanlinlang na ngiti. Nabalitaan ko ang tungkol sa kambal. Ang mga apo ko, dalhin mo sila dito. Kailangan natin silang sanayin. Sila ang susunod na mamumuno sa imperyo ng mga Whitman. Lumingon si Alexir kay Don Melchor. Ang kanyang mga matay naging mapanganib, puno ng puot na hindi niya kailanman na ipakita noon. Wala kang karapatang hawakan sila. Dahil sa kagustuhan mo magkaroon ng tagapagmana, winasak mo ang buhay ng ina nila. Dahil sa'yo, muntik ko nang ipapatay ang sarili kong laman at dugo. Gusto mo silang mapasayo? Hamon ng matanda. Hindi sila susunod sa'yo dahil lang sa dugo. Susunod sila kung mapapatunayan mong karapat-dapat ka. Sa kabilang banda, sa isang ligtas na bahay na inarkila ni Erika, ang kambal ay ibala sa kanilang susunod na hakbang. Nay, hindi sapat na ihak lang natin ang mga bank account niya. Wika ni Axel habang nakatitig sa monitor. Kailangan nating ilabas ang lahat ng proof ng mga krimen niya para makulong siya habang buhay. Axel, Axus, malumani na sabi ni Erika kahit ng kanyang puso'y nabibiyak sa gulo. Ang paghihiganti, hindi ito makakapagpabalik sa mga taon na nawala sa atin. Hindi rin ito mabubura ang sakit. Biglang tumunog ang doorbell, nagkatinginan ng kambal. Inilabas ni Axus ang isang maliit na tracking device na siya mismo nag-assemble. Nay, nandito siya! Si Alexir! Binuksan ni Erika ang pinto, handa nang magalit. Handa na magpalayas, ngunit ang bumungad sa kanya ay si Alexir Whitman na walang bodyguards. Walang baril, nakatayo lang siya doon. Suot ang simpleng itim na t-shirt, basang-basa ng ulan. Hindi ako nandito para manakit. Wika ni Alexir. Ang kanyang mga matay nakapako kay Erika, hindi sa kamban. Nandito ako para humingi ng tawad. Hindi lang sa'yo kundi sa kanila. Lumapit ang kambal, nakatayo sa likod ni Erika. Tinignan nila si Alexir mula sa ulo hanggang paa na parang sinusuri ang bawat pagkakamali nito. Ang paghingi ng tawad ay para sa mga taong nagkamali ng hindi sinasadya, ani Axus ng may matalim na tinig. Ikaw, alam mong ginagawa mo nang tinaboy mo kami. Alam mong ginawa mo nang sinumpa mo kami. Lumuhod si Alexir sa harap ng kambal, isang bagay na hindi kailaman ginagawa ni isang mafia boss. Tama kayo. Wala akong mukhang ihaharap. Pero hetong katotohanan. Sa loob ng 7 taon, ang mga panaginip ko'y puno ng galit. Ngunit nung makita ko kayo, ang galit na yun ay napalitan ng takot. Takot na baka mawalan ka isa-isang bagay na tunay na mahalaga sa akin. Inilabas ni Alexir ang isang folder. Nakalagay dyan ang lahat ng ebidensya ng mga krimen ko. Maaari niyo itong ibigay sa mga otoridad. Maaari niyo kong ipakulong. Gagawin ko lahat, makabawi lang sa inyo. Napatigil sa Erika, nakita niyang senseridad sa mga mata ng lalaking minahal niya noon. At ngayon ay ang lalaking kinasusuklaman niya. Ang ibig mo bang sabihin? Susuko ka? Tanong ni Axel, ang kanyang laptop ay hawak pa rin niya, handang pindutin ang delete key. Kung yun ang gusto ninyo para magkaroon kayo ng kapayapaan, sagot ni Alexir. Gagawin ko.
Sa sandaling yun ay nagbagong ihip ng hangin. Hindi ito labanan ng baril o hacking code. Ito ay labanan ng puso at ang mafia boss ay handang mamatay para sa kanyang pamilya. Ang hangin sa loob ng maliit na sala ay tila naging manipis, halos walang sapat na oxygen para sa apat na taong naroon. Ang pagluhod ni Alexei ay isang imahe hindi kailanman inakala ni Erica na makikita. Ang isang lalaking nagpapatakbo ng buong underworld ay nakayuko sa paanan ng kanyang mga anak. Ang folder na ito, ani Axel ang boses seryoso habang binubuksan ang folder na binigay ni Alexei. Naglalaman to ng bawat transaksyon, bawat account number at bawat witness statement laban kay Don Melchor Whitman. Kasama na ditong iyong mga krimen. Tumango si Alexei na hindi nagalinlangan. Ibinigay kong lahat. Ang bawat server ay may hawak na mga illegal na operasyon ng Whitman Empire ay nasa loob ng flash drive niyan. Kung pipindutin niyo ang send, matatapos ang lahat. Mabubuwag ang imperyo at makukulong ako habang buhay. Si Erica ay lumapit sa kambal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hawakan niyang balikat ni na Axel at Axus. Axel, Axus, kailangan nating mag-isip ng mabuti. Hindi lang ito tungkol sa hustisya. Tungkol ito sa kinabukasan ninyo. Nay, hindi natin kailangan ng pera niya, sagot ni Axus, ang kanyang mga matay nakapako kay Alexir. Pero kailangan nating malaman kung bakit. Bakit ngayon? Bakit matapos ang 7 taon? Si Alexir ay nagangat ng tingin. Ang kanyang mga mata na dati puno ng yelo ay basang-basa na ngayon. Dahil nung gabi na nakita ko kayo sa hotel, doon ko lang napagtanto ng lahat ng kinatatakutan ko. Ang pag-ibig bilang kahinaan ay mali. Kayo ang lakas ko. Ang makitang mga anak ko na lumaki ng matalino, matapang at buhay, yun ang tunay na tagumpay na hindi maibibigay ng kahit na anong imperyo. Biglang umalingaw-ngaw isang malakas sa putok ng baril sa labas ng bahay. Nagkatinginan ng apat, mabilis na gumalaw si Elixir. Ang kanyang dating pagiging mafia boss ay bumalik sa isang iglap. Hinarangan niyang katawan ni na Eric at ng kambal. Mga tauhan ni Don Melchor, sigaw ni Elixir. Alam niyang nandito ako, gusto niya tayong ubusin. Nay, ang laptop! Sigaw ni Axel. Kailangan nating i-upload ang ebidensya bago nila tayo mapasok. Habang ang mga balay tumatama sa mga dingding ng bahay, si Alexir ay bumunot ng baril mula sa kanyang likuran. Isang bagay na hindi nila napansin kanina. Umarap siya kay Erica. Erica, dalhin mo mga bata sa emergency exit sa likod. May sasakyan doon. Huwag kayong lilingon. Pero Alexir, sigaw ni Erica. Gawin mo, sigaw ni Alexir bago siya sumugod sa pinto. Nagpapaputok pabalik sa mga sumusugod na tauhan ng kanyang ama. Ito ang unang pagkakataon na gagawin kong tama. Hayaan niyo akong protektahan kayo. Habang tumatakbo sila palayo, narinig ni Eric ang bawat putok ng baril sa loob ng bahay. Bawat putok ay nagpapatibay sa katotohanan si Alexia rin nagbago na. Ngunit ang katanungan ay, mabubuhay pa ba siya para patunayan ito? Sa loob ng emergency car, si Axel ay mabilis na nagtatype sa kanyang laptop. Nay, na-upload ko ng lahat ng files sa Public Records Office at sa mga international news agencies. Ngayon, kahit si Don Melchor hindi na makakatakas. Napatingin si Erica sa malayo, sa direksyon ng bahay kung saan nandoon si Alexir. Sana'y ligtas siya. Ang digmaan laban sa mga Whitman ay nagsimula na. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila ang biktima. Sila na nagdidikta ng katapusan. Ang safe house ay nagmistulang war zone. Ang bawat sulok ay puno ng usok, mga basyo ng balat, mga alingaw-ngaw ng mga sigaw. Si Alexir Whitman ay parang isang duguan na leon, nakikipagpalitan ng putok sa mga tauhan ng kanyang sariling ama. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Don Melchor. Suot ang isang mamahaling suit na tila hindi nadikitan ng alikabok ng labanan. Hawak niya isang baston na may nakatagong patalim. Sa likod niya ay mga piling mamamatay tao. Alexir, anak. Malamig na boses ng matanda na nanaig sa ingay ng barilan. Pinili mong kahinaan. Pinili mong kamatayan ng iyong legacy. Kapalit ng isang babae at 2 batang hindi mo pa lubos na kilala. Humarap si Alexir. Duguan ang kaliwang balikat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Ang legacy mo ay isang libingan, Melchor. Hindi ko na hinahangad ang trono na nabahiran ng dugo ng aking ina. Habang nagtatalo magama, sa kabilang panig ng lungsod, sina Axel at Taxus ay hindi nakaupo ng tahimik. Gamit ang isang satellite link, nakapasok sila sa security cameras ng mansyon ni Don Melchor. Axus, i-activate mong thermal bypass sa lahat ng security gates ng mansyon ni Lolo, utos ni Axel. Ang kanyang mga daliri naglalakbay sa keyboard na parang pianista. Sabayan mo ng audio feedback loop sa lahat ng communication devices nila. Dan, kuya, sagot ni Axus. Nakalak ng lahat ng panic rooms niya. Walang matatakbuhan ng matandang yan.
Bumalik ang atensyon sa labanan. Si Don Melchor ay sumugod kay Alixier. Ang labanan ay naging hand-to-hand combat. Isang matandang sanay sa karasan laban sa isang batang lider na puno ng determinasyon. Wala kang alam sa tunay na kapangyarihan, sigaw ni Melchor habang pinupukol ang baston. Alam ko ang kapangyarihan, sagot ni Alixier habang umiiwas. At alam ko rin kung paano tuwawa sa akin. Sa isang iglap tumunog ang lahat ng alarm sa buong underground network ni Melchor. Ang mga screen sa paligid ng silid ay biglang nag-iba. Pinapakita na nitong lahat ng ebidensya ng kanyang mga krimen, mga video ng pagpatay, mga bank statements at mga pirma ni Melchor sa bawat iligal na transaksyon. Tumigil si Don Melchor, nalaki ang mga mata. Ano ito? Ang katapusan mo, sagot ni Alixier. Biglang dumating ang mga SWAT team at international Interpol agents. Ang mga gates na dati nagtatanggol kay Melchor ay bumukas para sa mga otoridad. Ang lahat ng kanyang tauhan ay nagulantang. Ang kanilang communication lines ay pinutol ng kambal kaya hindi sila makahingi ng saklolo. Si Melchor ay napaligiran. Hinarap niyang kanyang anak. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo at matinding puot. Akala mo ba tapos na ito? Ang dugong Whitman ay dugong mamamatay tao. Hindi, sagot ni Alixier habang nilalayong kanyang ama sa mga pulis. Ang dugong ito'y titigil sa akin. Nang pusasan si Don Melchor, tumingin siya kay Alixier. Tandaan mo, Alixier, ang mga anak mo. Susundan ka rin ng sumpa na ginawa mo sa kanila. Hindi sumagot si Alixier. Tumingin siya sa malayo kung saan alam niyang naghihintay ang kanyang pamilya. Alam niyang mahaba pang proseso ng paghihilom, ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang puso hindi na nakakadena sa dilim. Ang imperyo ni Don Melchor ay gumuho sa loob ng isang oras. Hindi dahil sa bala, kundi dahil sa talinong dalawang batang hindi man lang kailangang humawak ng baril. Ang katahimikan sa loob ng safe house ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging mapayapa. Matapos ang pagkaaresto kay Don Melchor, ang banta na nakaraan ay tila unti-unting napapawi. Ngunit para sa pamilyang Whitman, ang paghihilom ay hindi nakukuha sa isang iglap. Si Alex rin nakaupo sa sala. Balot ng bandage ang kanyang balikat. Sa tapat niya nakaupo si Erica habang ang kambal na sina Axel at Axus ay abala sa pag-aayos ng kanilang gadgets. Tila hindi pa rin lubos na nagtitiwala sa kanilang ama. Axel, Axus, panimula ni Alixier. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng sensibilidad. Alam ko na mga salitang patawad ay walang halaga kumpara sa 7 taong ninakaw ko sa inyo. Hindi ko kayo mapipilit at tawagin akong ama sa isang iglap. Tumingin si Axel sa kanyang laptop pagkatapos ay lumingon kay Alixier. Hindi ang oras ang problema namin, Alixier. Ang problema namin ay tiwala. Paano namin masisiguro hindi mo kami itataboy muli kapag dumating ang bagong pagsubok? Dahil wala nang bagong pagsubok na susubok sa akin. Sagot ni Alixier habang tumingin kay Erica. Ang lahat na itinayo ko. Ang bawat ari-arian, ang bawat account ay nilipat ko na sa isang trust fund na kayo ang may kontrol. Wala na akong balak na bumalik sa mundong yon. Ang tanging ambisyon ko na lang ngayon ay maging karapat-dapat sa inyo. Si Erica ay lumapit at hinawakan ng kamay ni Alixier. Sa mga mata ng babae, nakita ni Alixier ang kapatawaran na matagal niya nang hinahanap. Matagal na kitang pinatawad, Alixier. Hindi para sa'yo, kundi para sa aking sarili. Dahil ang galit ay isang pabigat na ayaw ko nang ipasa sa ating mga anak. Axus, na kanina patahimik ay lumapit at tinignan ng mga sugat ni Alixier. Matalino ka sa strategy pero pagdating sa pamilya, napakatanga mo, Alixier. Napangiti si Alixier, isang bihirang ngiti na nagpabago sa kanyang anyo. Tama ka, anak. Matalino ako sa maling mga bagay. Kailangan nating mag-usap tungkol sa schooling. Seryosong wika ni Axel. Hindi kami papasok sa isang ordinaryong eskwelahan. Masyado kaming advanced. Kailangan namin ng mentorship sa advanced mathematics at cybersecurity. Tumawa sa Erica. Kahit kailan talaga kayo. Sa gabing yon, sa unang pagkakataon, ang pamilya naghapunan na magkakasama. Walang mga bodyguard, walang mga banta, walang takot. Si Alixier na dati laging nakakuyom ang kamao at laging handa sa labanan, ay nakitang kanyang mga anak na nagtatalo kung anong video game ang dapat nilang laruin. Habang pinapanood sila, napagtanto ni Alixier ng kapangyarihan na hindi pala nasa kontrol ng ibang tao. Ito ay nasa kakayahan mo magprotekta ng mga taong mahal mo. Alixier, tawag ni Erica habang nasa balkonahe sila. Anong plano mo sa susunod? Magpapahinga, sagot ni Alixier habang nilalanghap ang sariwang hangin. At unti-unting bubuo ng buhay na walang bahid ng dugo. Gusto kong makilalang mga anak ko na hindi bilang mafia boss, kundi bilang ama na matagal na silang hinintay. Ang pilit sa balikat ni Alixier ay magsisilbing paalala ng kanyang nakaraan, ngunit ang ngiti ng kambal ay magiging ilaw ng kanyang kinabukasan. Ang dinastiya ng mga Whitman na hindi natapos sa pagbagsak ni Melchor.
Ito ay nagsimula muli sa isang mas malinis at mas makataong paraan. Isang taon na nakalipas matapos ang pagbagsak ng imperyo ni Don Melchor Whitman, ang mansyon na dati simbolo ng takot at karahasan ay ginawa ng isang foundation para sa mga batang biktima ng human trafficking at exploitation. Isang proyektong pinangungunahan ni Erica. Walang anino ng nakaraan ang nakadikit sa pamilyang Whitman. Si Alexir na dati laging nakasuot ng mamahaling suit at laging nakabuntot ang mga armadong gwardya ay mas madalas nang makakitang nakasuot ng casual shorts at shirts. Ang kanyang mga kamay na dati ginagamit sa paghawak ng baril ay ngayon ay abala sa pagtuturo sa kambal kung paano magbisikleta o maglaro ng basketball sa likod ng kanilang bagong tahanan. Ngunit ang kambal na sina Axel at Axos ay hindi nagbago pagdating sa kanilang talino. Sa halip na hacking para sa gulo, ginagamit na nila ngayon ang kanilang genius level IQ upang tumulong sa mga cybersecurity project ng gobyerno. Isang hapon habang nag-aayos ng picnic ang pamilya, sa ilalim ng isang malaking puno, lumapit ang kambal kay Alixier. Dad, tawag ni Axel. Ang tawag na matagal nang hinihintay ni Alixier na marinig. Na-verify na namin ang background ng lahat ng investors para sa foundation ni Mom. Lahat sila'y malinis. Ngumiti si Alixier at ginlumbok ng kanyang dalawang anak. Salamat, Axel. Salamat, Axus. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala kayo. Siyempre, tatay ka namin, sagot ni Axus na may kasamang malambot ng ngiti. At kahit na medyo slow ka, sa simula'y natutunan mo rin kung paano maging isang tunay na Whitman. Napatawa ng malakas si Alixier. Si Erica na naglatag ng mantel ay lumapit at sumandal sa balikat ni Alixier. Nakikita mo ba ang lahat ng ito? Dati akala natin na imposibleng magkaroon ng ganitong kapayapaan. Dahil ito sa'yo, Erica. Bulong ni Alixier habang tinitignan ng kanyang asawa. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi sa pagkontrol sa iba, kundi sa pagyakap sa mga taong mahal mo. Biglang lumapit ang gambal at yumakap sa kanilang dalawa. Isang group hug na bumura sa lahat ng sakit, takot at pagdurusa na nakaraang 7 taon. Ang bawat sugat ng nakaraan ay natakpan na ng pagmamahal. Sa malayo hindi na narinig ang alingawngaw ng mga putok ng baril. Ang tanging naririnig na lamang ay mga tawanan ng kambal at mga masayang pag-uusap ng pamilyang Whitman. Ang madilim na kasaysayan ng mga Whitman ay tuluyan ng natuldukan. Hindi na sila mga biktima ng kanilang pangalan, kundi mga arkitekto ng kanilang sariling kaligayahan. Habang lumulubog ang araw, naglakad sila pa uwi. Si Alexir hawak ang kamay ni Erica at ang kambal na nagtatakbuhan sa harap nila ay nagmistulang isang ordinaryong pamilya. At para kay Alexir, yun ang pinakamagandang legacy na maaari niyang iwanan. Hindi kapangyarihan, hindi pera, kundi pamilyang binuo niya sa gitna ng digmaan. Ang sumpa ay naputol na. Ang bagong bukas ay hindi na puno ng anino kundi ng liwanag. Ang mga Whitman ay hindi na simbolo ng mafia. Sila na ngayon ang simbolo ng pag-asa at bagong simula. 1 taon matapos ang pagbagsak ni Don Melchor, ang dating malamig at madilim na hardin ng mansyon ng mga Whitman ay napuno ng mga puting rosas at fairy lights. Hindi na ito kuta ng takot, ito'y naging saksi sa isang bagong simula. Si Alexir nakatayo sa harap ng altar, suot ang isang classic tuxedo na hindi siyang mafia boss na laging nakakuyumang kamao. Sa kanyang mga matay mababakas ang kaba at ligaya na hindi niya kailanman inakalang mararamdaman. Kinakabahan ka ba, Dad? Tanong ni Axel na nakasuot ng maliit na tuxedo. Hawak nitong isang maliit na remote control. Sobra, pag-amin ni Alexir habang inaayos ang kanyang tie. Paano kung tumanggi ang nanay niyo? Tumawa si Axel sa inayos ang boutonniere ng kanyang ama. Hindi yan tatanggi. Hindi mo ba nakita ang hacking data namin? Ang heart rate at cortisol level ni Mom ay mataas dahil sa excitement, hindi sa kaba. Maya-maya tumugtog ang musika. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon at lumabas si Erica. Napakong tingin ni Alexir sa kanya. Ang babaeng dati niyang alipin, ang babaeng pinalayas na sa gitna ng ulan, ay naglalakad patungo sa kanya bilang pinakamagandang babaeng nakita niya sa buong buhay niya. Nang makarating si Erica sa harap, kinuha ni Alexir ang kanyang mga kamay. Erica, panimula ni Alexir, ang boses ay puno ng emosyon. 7 taon ang sinayang ko sa galit. 7 taon ang lumipas sa sali kasama ko kayo. Hindi ko mababawi ang nakaraan pero ang kinabukasan, handa akong ialay ang bawat segundong natitira sa buhay ko para sa inyo. Biglang lumapit ang kambal. Si Axel ang nagabot ng maliit na velvet box kay Alexir. Dad, wika ni Axel. I-activate mo ng surprise. Pinindot ni Alexir ang sang switch sa loob ng box. Biglang umangat sa papawid ng mga drones ni inayos ng kambal. Naglalabas ng mga holographic lights na bumubuo ng mga salitang,
Will you be the heart of our empire, Mom? Kasabay nito, nagulan ng mga puting petals mula sa mga drones sa paligid nila. Hindi mapigilan ni Eric ang mapaluha. Erica, lumod si Alexir sa harap ng lahat ng kanilang mga bisita. Ang dating kasamahan ni Erica sa event planning, ilang mga kaibigan at ang kanilang mga pamilya mula sa isang gabing puno ng kamalian na buo ang pinakamagandang regalo ng buhay ko. Ang mga anak natin, handa ka bang gawing formal ang lahat? Handa ka bang maging asawa ko habang buhay? Oo, sagot ni Erica. Ang boses ay basag sa saya. Oo, Alexir, 1,000 beses na oo. Isinuot ni Alexir ang singsing. Sa gitna ng palakpakan, ang kambal ay nagyakap sa kanilang mga magulang. Ang kasal ay naging perpekto. Walang madilim na past, walang mafia, walang banta. Tanging pagmamahala ng apat na taong dumaan sa apoy at nakalabas na mas matatag. Pagkatapos ng seremonya, habang nagsasayaw si Alexir at Erica sa ilalim ng mga bituin, lumapit ang kambal. Dad, Mom, wika ni Axel. Salamat dahil pinili niyong pamilya kaysa sa kahit na ano pa. Kinalikan ni Alexir ang noon ni Erica at niyakap ang kambal. Kayong lahat ng kailangan ko. Ang imperyo ko'y wala sa pera o kapangyarihan. Ang imperyo ko'y nasa loob ng mga bisig na ito. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang sumpa ng mga Whitman ay tuluyang napalitan ng isang pangako ng walang hanggang pag-ibig. At diyan nagtatapos ang kwento ng pamilyang Whitman. Isang kwento nagsimula sa dilim, sa sumpa at sa puot pero nagtapos sa isang yakap na matagal nang hinihintay. Alam nyo, nakakatuwa lang isipin. Si Alexei Whitman, ang lalaking kinatatakutan ng lahat, ang lalaking akala niya nasa itaas ng mundo, ang siya pa palang pinakamahirap kapag pag-ibig ang pinag-uusapan. Dahil sa dulo, hindi baril o pera na pabagsak sa kanya, kundi ang sarili niyang mga anak, mga batang matagal niyang itinakwil. Marami tayong matututunan sa buhay ni na Eric at Alexir. Una, ang galit ay parang lason. Kinakain itong gumagamit bago pa man tumapatay ang kaaway. 7 taon na sana'y naging masaya si Alexir pero nawala lang dahil pinili niyang maniwala ng pagmamahal ay kahinaan. Pero ang totoo, ang pagmamahal ang pinakamalakas na sandata na meron ng tao. Pangalawa, ang karma'y walang pinipiling oras. Ang lahat ni tinanim ni Don Melchor. Anihan ang kinalabasan. Akala niya kontrolado niyang lahat pero nakalimutan niyang isang mahalagang bagay. Ang dugo ay mas matimbang kaysa sa kahit na anong manipulasyon. Sana'y napagtanto niyo rin na ang pagkakamali hindi katapusan ng mundo. Lahat tayo may mga sumpa sa ating nakaraan, mga pagsisising gustong burahin, pero tulad ni na Alexir at Erica, ang susi hindi ang tumakbo palayo, kundi ang harapin ito at maging handang magbago. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa kwentong ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa bagong kwento na susubok sa inyong puso't magpapabago ng inyong pananaw sa mundo. Ako pong muli ang inyong paid narrator na si Miss Maria na nagpapaalala. Hindi man tayo mafia boss sa inyong mga bata, lahat tayo may sariling imperyong tinatayo. At sana, ang pundasyon nito ay pagmamahal, hindi puot. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat po.